So this morning, I will going to tell you a story. And this particular story is about love. Hindi naman Valentine's. Alam natin na ang mundo natin, ang Pilipinas ay hindi naman nagkagulo. But I know our country needs love. So at saka yung ano natin, enforce. 'Di ba? Yung atin theme is enforce. So today, we will enforce love. Amen ba? So this morning, my message, the title of my message today is Love in its best. So sabi ng kanta natin, greater love has no one than this. So sabi ko nakatugma talaga yung mga lyrics ng kanta nandito talaga sa outline ko. So I know, yan, love in its best. So do you know that love should always be in best? Wala naman ano dito, no? Alam niyo ba na ang love ay para kailangan always in its best? Kasi if you're going to love, make sure that it is in its best. Because kapag sinabi mo na you are loving, but it is not in the best level, magdudura talaga ako kung talaga totoong love yan, di ba? So, if that is true love. So, alam natin na love can be defined in so many ways. Bawat isa sa atin, mayroon definition ng love. So, in so many ways, at saka, maraming, ang kailangan, ang love na natin ngayon is in the best level. Kasi dito, alam ko na ang mga singles ngayon na excited, baka akala nila yung love. Hindi po Valentine's ngayon, hindi po Heart Day ngayon. So, sino yung mga singles dito? Sa taas yung kamay, be? Mga singles, si Lola, si Nanay singles. So, ang problema, hindi tayo balance. Madaming mga babaeng singles. Malay mo, pag lingon-lingon kayo, ikot-ikotin yung mata mo, malay mo, dito mo nakita yung tawa-tawa si Marlo. Dito mo makikita yung iyong destiny. Di ba? Ganon. At kayong may mga asawa, wag na po kayong lilingon. Sa asawa nyo na lang kayo titingin. At saka, yung mga estudyante, sino mga estudyante na single dito? Tapos, si Ashi lang? Siguro may mga estudyante din doon sa online. Para po sa mga estudyante, simple lang po. Ang payo ko sa inyo, may payo po ako sa inyo. Ang payo ko sa inyo, lagi kayong titingala. Tingin kay Jesus. Si Jesus, ang love life niyo habang kayo ay nag-aral. Alam ko, aamin yung isang daddy doon sa likod eh. Tingin lang sa taas. Si Jesus lang yung love life niyo. So, our text for today is from John chapter 15 verse 13. Yun, sa lyrics ng ating kanta kanina. At babasahin ko po sa King James Version. Sabi po doon, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. So, sabi dito, ang sabi po sa text natin, there is no greater love than this. So, dahil sinabi na wala na daw mas matindi pa, wala nang mas bubongga pa, wala nang mas aastig pa, wala nang mas hihigit pa sa pag-ibig na ito, ibig sabihin, this is love in its best. So, if we're going to learn about love, let us not learn love in the lowest level. If we learn love, we learn it at its best. Pinaka-best ang i-learn natin. So that, kasi that kind of love na ma-receive natin, yan po ang kind of love din na ma-share natin sa mundo. You get what I mean? Kaya kung mag-aral ka ng love na sa lowest level, yan ang love din na natanggap mo. Yun din ang maibigay mo sa mundo. So kailangan the best love ang
pag-aralan natin sa hapong ito. So, kasi we cannot give what we don't have. Kapag kung lowest ang pinakamababang love ang na-receive mo, natutunan mo, yun din ang capacity na maibigay mo sa mundo. So sa hapon, sa umagang ito, kailangan natin yung love kasi ang love demands 100%. Sino dito sa mga asawa? Ano ba ine-expect nyo sa iyong husband? Ilang percent ba ng love niya ang ine-expect nyo? Di ba? Kailangan natin yung, wala pala akong asawa nyo. Kailangan nyo yung 100%. Di ba? Magtatampo pa nga kayo pag hindi kayo mabibigyan ng rose. Yun na nga. So if we are going to learn love, sa umagang ito, let us learn in the way where the scripture is given. Pag-aralan natin ang love, kasi dami-daming definition ng love. So ngayon, tutok tayo sa verse natin. Ang sabi dito, greater love hath no man than this. So, and what is that kind of love? Anong klaseng love yun? Na pinakahigit, pinaka-astig, pinakatinding love. So, it says na, sabi sa verse natin, a man laying down his life for his friends. So, this is actually Jesus preaching. Itong verse ito, si Jesus nagpipreach sa kanyang mga disciples at sa mga tao na nasa paligid sa kanila na nakikinig. So, si Jesus is actually talking and referring sa kung ano ang expression ng love sa mga tao. So, we all know the story that Jesus was crucified, di ba? Alam natin yan, wala naman baguhan dito na hindi nakaintindi. He died on the cross for us, di ba? Yun ang niya. He died on the cross for us. And the reason why He died on the cross for us, it is because He is sinful, kaya namatay siya sa cross. Hindi ba? Hindi. The reason why He died on the cross for us, it is not because He is sinful. Kapatid, I want you to understand that the cross is the punishment. The cross is the punishment for sin. It was not created for Jesus. Ang cross po ay hindi po yan kinreate para kay Jesus. It was for the people who committed crimes. It was for the people who committed sin, who are sinful. So it is a punishment, meaning to say, each one of us should be on the cross instead. Di ba? Dapat tayong nasa cross instead. Because Jesus is sinless. Jesus is blameless. He does not deserve the cross. But I want you to understand the reason why Jesus was on the cross. Jesus was on the cross because He took our place. He took our place. Instead na tayo ang parusahan, sabi niya, Ama, lahat ng kasalanan ng mga tao, ipatong mo na lang sa akin lahat ng kabayaran. Ako na ang magbabayad. So, that is the reason why Jesus was on the cross. Because of love. Because of His greater love. So, kapag imaginin natin, He was hanging on the cross for 6 hours. He was nabored siya for 3 days. And after 3 days, He rose again. And that in itself is the greatest definition of the greatest expression of love. Yan po ang greatest na definition and expression of love. And that is exactly what being referred to that there is no greater love than this. So in this morning, I pray that we are going to go through with this story. May story po ako. Kaya as we journey in this discovery of what is love is going to about. So we are going to look at the story of Jesus and Peter. Kasi akala ko mga bata, mission pala, o sige na lang. So,
ang story po na i-share ko sa inyo, huwag kayong mag-alala. 8 pages to, pero ang mga verses kasi nilagay ko rito. Huwag kayo pong mag-alala. Pagkatapos ng story, I have only 2 points. Kunti lang points ko, kaya kunting tiis lang. So, the story po, ang ikwento ko sa inyo sa umagang ito is about Jesus and Peter. The relationship. Alam po natin, Peter, baka ma-Peter ako mamaya. Peter, as we all know, it is the one of Jesus' disciples. Alam po natin yan. Baka mayroon hindi nakakaalam kung sino si Pedro. Pedro na lang para sigurado. Kung sino si Peter. Si Peter po is the one of his disciples who is closest to him. So, and Peter, as we all know, he is one of the confident disciples. Siya po ang sobrang confident. Sobrang confident siya sa love at sa commitment niya sa Panginoon. Yan po si Pedro. Sobra siya confident sa kanyang love sa Panginoon. So, babasahin po natin sa Mark chapter 14. So, magkwento, pero sa Mark chapter 14, so, magkwento muna ako ha. Okay lang ba sa inyo? Magkwentuhan tayo ngayon. So, sabihin mo sa katabi mo, may kwento ngayon. Makinig ka. Kasi baka ikaw yon. O, yon. Makinig kayo. Sige, baka kayo yun mamaya. Mark chapter 14, simulan po natin sa verse 29. Sabi po dito, but Peter said to him, even though all may fall away, yet I will not. Yun pang sinabi ni Peter kay Jesus. So, I need to show you who Peter is. So, and then later on, you will understand what is love. Kapag maintindihan mo kung ano si Peter, ano yung life niya, ngayon maintindihan mo na kung ano ang definition ng love. So, just go along with me in this story. So, here is the man Peter following Jesus, a disciples of the Lord, and then later on, when Jesus was preparing to crucified, malapit na siyang aristuhin at malapit na siyang ipako sa cross. So, sinabi niya, itong kwento, sinabi ni Jesus sa mga disciples niya. Mga bata, makinig kayo. Sinabi ni Jesus, sabi ni Jesus sa mga disciples niya, dadakipin ako, i-crucify ako, paparusahan nila ako, at may mga tao na iiwan ako. So here comes the guy named Peter. Sabi niya, Jesus, kahit iiwanan ka nila, ako hindi. Yawang niya, no? Hindi daw siya iiwan. Yun si Peter, sabi niya, iwanan ka ng lahat, ibahin mo ako. Hindi kita iiwanan. Sabi ni Peter kay Jesus. So minsan, ganyan tayo. 'Di ba? Ganyan tayo. Pag-ibig ang pag-usapan, akala mo, alam na alam mo. Pag-ibig sa Panginoon, akala mo, alam na alam mo na. And this is a man who thought he knew what is love. This is the man who thought he loved Jesus. Pero tingnan natin ang sagot ni Jesus sa kanya. Sa verse 30, sabi niya, and Jesus said to him, truly I say to you that this very night before a rooster crows, twice you yourself will deny me 3 times. Yun ang sinabi ni Jesus. So umpisa, parang yung kapag nyo yung kwento na yan, sa umpisa, parang nagpaparinig pa lang si Jesus eh. Nagkwento-kwento siya na dadakipin ako, ikaw-crucify. Nagpaparinig pa lang si Jesus. Yung iba dyan, sabi ni Jesus, sabi niya, iiwan ako. At sumagot si Peter, sabi niya, aba, kahit iiwan ka nila, Lord, ako hindi. Diba? Sabing ganun. Sabi ni, so sagot ni Jesus sa kanya, sige, humanda ka. Humanda ka lang kapag titilaok? Pambihira tong Tagalog. So, pag tumilaok ang manok, i-deny mo ako 3 times. Yun ang sabi ng Lord sa kanya. Ang sabi naman, aba, tingnan natin ang sagot ni Peter. Anong sagot ni Peter sa verse 31? Sabi ni Peter,
But Peter keeps saying, instead, nag-i-insist siya, even if I have to die with you, I will not deny you. Yun ang sagot ni Peter. So kahit anong mangyayari, Lord, nandito lang ako. Diba? Parang nagpabiyabag siya. Kapatid, I warn you, huwag tayong masyadong mayabang. In fact, dapat hindi tayo magiging bayabang pag ang pag-ibig natin sa Panginoon ang pag-uusapan. So, dapat walang yabang kasi ang pag-ibig natin sa Panginoon ay nasusukat yan. Ang pag-ibig natin sa Panginoon ay nasusukat yan. Ang pag-ibig natin sa Panginoon ay nasusubok yan. Mas mayabang ka, mas matindi ang pagsubok mo sa Kanya. So ito ngayon si Pedro. Anong larawan? Tingnan natin, ipipicture out natin through this verse na nabasa natin. Ipipicture out natin si Peter. Si Peter ay mahal na mahal niya sa Lord, di ba? Umiiyak pa nga yan pag mag-praise and worship eh. Pag mag-preaching, ang lakas pa mag-hallelujah, praise the Lord yan. Ganyan si Pedro. So tingnan natin anong nangyayari sa kanya sa verse 54. Hindi pa nga lumipat ng chapter eh. Ang laki na ng pagbabago ni Pedro. Anong sabi sa verse 54? Peter had followed him at a distance, right into the courtyard of the high priest, and he was sitting with the officers and warming himself at the fire. So ganyan tayo. Kanina lang, sa verse 24, sabi niya, kahit anong mangyayari, hindi niya iiwanan si Jesus. Pero hindi pa lumipat ng chapter. The same verse. Anong sabi sa 54? Peter was following at a distance. So, ibig sabihin, humakbang si Jesus, siya hindi humakbang. Siguro humakbang siya paatras. Kaya malayo yung distansya niya. Sabi niya, wag na iiwanan, pero he walked in a distance. Hindi, okay, siyempre, kapag kaibigan mo, tignan mo sa nangyari ngayon. Tignan mo si Duterte, di ba nandoon yung best friend niya sa tabi niya? Pero ito, ibahin natin to si Pedro, hindi. So, dito nakikita natin, so this is a picture of every person following the Lord, saying they love the Lord, but they follow the Lord at a distance. Minsan po ito nangyayari sa atin. Sabi natin, Lord, mahal na mahal kita. Lord, pero pag may problema, lumalayo ka. So anong ibig sabihin ng person who following Jesus at the distance? So minsan po, mahirap kasi po kapag mangrelasyon natin sa Panginoon, malayo tayo. There is a temptation, may mga problema ka, lalong lumalayo ka. So when we love the Lord, we need to go with Him in a close. Malapit, up close, yung malapit. Huwag kang bibitaw sa Kanya. So, mamaya, we will go in the story. Makinig lang, huwag kayo matulog sa kwento ko. So, anong ibig sabihin ng a person following Jesus at a distance? So, when you say you are following somebody at a distance, parang sasabihin mo sa tao na ito, parang sasabihin mo sa kanya na I'm going to follow you for as long as don't inconvenience with me, for it is fit on my schedule. We are good. But in the moment you bother me, my personal life, my schedule, I'm not going to follow you anymore. Nakukuha nyo? Na kapag kaibigan mo, lalapit ka lang sa kanya kung okay lang. Hindi sa gabal sa'yo, may ano ka, pero kapag ano ka na niya, yung mag-conflict niya sa schedule mo, sa kung ano yung mga activities mo, sabihin mo na hindi ka na-follow sa kanya. Yan po ang ibig sabihin ng a person following Jesus at a distance. So, here is the man who stated as well. Dito si Pedro, nag-start siya ng maganda. Sabi, loving the Lord. And then, hindi pa nga natapos ang chapter 14, nagbago na si Pedro at lumayo na siya. So dito,
Sabi doon, following the Lord at a distance, there is when we think it's just enough. Parang, ibig sabihin, kapag sinabi mo following Jesus at a distance, parang kontento ka na. This is when we think it is just enough to believe in the Lord. Parang, okay na, naniwala na ako, kilala ko na. And just here every Saturday, mag-check attendance lang, o minsan nga hindi pa naka-check attendance, umuupo lang, o parang dito ka lang ba na makita ng lahat na nandito ka. So that is following Jesus at a distance. So, but our heart minsan nga wala. So when we follow the Lord, let us make sure that we don't follow Him at a distance. Follow Him up close. So, ito ang masaklap. Baka naman, minsan, pinapalo pa natin yung mga Aldab dyan or kung anong teleserye. Yeah? Pinapalo pa natin yung mga news sa Pilipinas. Pero hindi pagdating mo sa kwarto mo tapos trabaho, yun na naman bubuksan mo, mga reels. Parang pinapalo mo pa, hindi mo, di ba? Tawa-tawa. Tumatawa kayo. Kasi ganito yun. Mayroon akong pastor na sabi ng isang pastor, ang tao daw, they handle their guilt through smile. Kaya tawa-tawa kayo kasi minsan gigilty kayo. Yan ang sabi ni isang pastor, handle. Di ba minsan ako speaking to experience yan Minsan dati may magawa akong na hindi ako may nagawa na trabaho minsan nagbanjing-banjing, tapos pagsisitahin, hindi naman ako nagagalit. Yung ginagawa ko lang, tawa-tawa lang. Kasi that is the way na mag-handle. Sabi ng isang pastor, it is the way daw ng tao to handle guilt. Yung mag-smile. Tumatawa. Minsan. So, nawala na tayo. Naiba na. Wala na. Kaya. So, minsan, baka nga nagpe-Pedro kayo or minsan, nagpe-Petra kayo. So, nakita natin kay Pedro, so wag tayong makasiguro. Sa pag-ibig, nakita natin sa story, nang nalaman natin sa story sa life ni Pedro, hindi natin masisigurado na ang pag-ibig natin sa Diyos. Because Peter started na matindi ang pag-ibig niya, ilang verses pa lang, lumipas, malayo ng puso niya sa Panginoon. So, idugtong pa rin natin yung verse. Mahaba tong kwento na ito Idugtong pa rin natin yung verse 66 to 68, sabi dito, as Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came, and seeing Peter warming himself, she looked at him and said, "You also were with Jesus, the Nazarene." Anong sagot ni Pedro? But he denied it, saying, "Neither know nor understand what you are talking about." And he went out into the verse. So here is the man who used to say, Lord. So nakita natin ang una, mahal na mahal niya sa Diyos. Mahal na mahal ni Pedro ang Diyos. Sabi niya pa, Lord, everybody will leave you, but not me. And after a while, di ba, he started following Jesus at the distance. At dito na naman nakita natin at this particular moment, he is not just following Jesus at a distance. Ano ang ginawa niya? He started lying about Jesus. He lied. He said, I don't know what you are talking about. Nilalay, nag-ano na siya sa Panginoon. So kapatid, I want you to understand, following Jesus at a distance. The moment there is a distance between you and Jesus, that is the same moment your life start going down and down and down. So, nagsimula si Pedro, nagsimula sa malayo hanggang nagsimula siyang matutong magsinungaling. Mahal na mahal niya, tapos nagpo-follow siya at the distance, malayo siya Panginoon, sunod nagsinungaling siya. So, sunod, tingnan natin sa verse 69. Ano sabi dito? The servant girl saw him and began once more to say, by the bystander, this is one of them. Sabi ng kasama talaga yan, sabi ng babae. Kasama talaga yan Taga-faith yan Taga-faith AG yan Alam ko, music ministry yan
Anong sabi sa verse 70? But again, he denied it. And after a little while, the bystander were going, saying to Peter, surely you are one of them, for you are the Galilean too. But he began to curse and swear, I do not know this man you are talking about. So na-picture out niyo yung life ni Pedro. Una, mahal na mahal niya ang Diyos. Tapos sunod, sumusunod siya sa Panginoon, but in a distance. Tapos, nagsinungaling siya at ang sunod ay nagmumura na siya. He cursed. So, sa simula, di ba mahal mo? Ang tindi ng pagmamahal niya. Hindi niya iwanan. Bigla lang, Lord, layuan. Bigla lang sinabi niya, Lord, layuan mo ako. Sabi niya. Kasi he walked in a distance. So, biglang nagsinungaling na until it's getting worse. So, faith, AG, I want you to understand that if you are not determined and serious about following Jesus up close, our life is really going to create more and more distance from Him. At this particular time, hindi na lang siya nagsinungaling, napamura pa. So, paalaala, ang buhay ng tao palayo sa Diyos. Kapag you're following Jesus in a distance, ang life mo ay lumalayo at lumalayo sa Panginoon. Hindi mahalaga kung paano ka nagsisimula. Ang life natin as a Christian, hindi mahalaga kung paano ka nagsimula, kung paano ka naging Christian. Ang mahalaga dito kung paano ka magpapatuloy. Ang mahalaga, hindi mahalaga, ang mahalaga ang action mo. Sabihin mo, kasali ako dyan sa pioneering sa faith na yan eh. No, okay na ako. Dito na okay na ako kasi nang nagsimula yan eh. Nandyan ako eh. Kasama ako. Doon pa kami nagsimba sa puno ng kahoy sa beach or saan-saan. Hindi ko lang alam. Doon kung saan-saan niya kami Kapatid, hindi mahalaga kung paano ka nag-start. Ang mahalaga kung paano ka magpapatuloy. Amen po ba? So, paano ka magpapatuloy? Paano mo tatanggapin ang pag-ibig ng Panginoon at paano mong iibigin ang Diyos? So, here is Peter. He loved God very much, pero na-fail niya si Jesus 3 times. Ang tanong, who among you here, you failed Jesus at least, pinakamababa, at least 3 times in your life? Sino po? Sige, huwag kayong mahiya. You fail Jesus at least, pinaka-least 3 times in your life. I guess po lahat tayo. Diba? Lahat po tayo na fail. We all failed Jesus at least 3 times in our life. So, this story is not the story of Peter. This is our story. So, we are here in this story. So, sabihin mo sa katabi mo, ako ang nasa kwentong ito. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kayong maya. Huwag mong papahiya ang story nito. Alam mo, I tell you, gaganda ang kwento itong mamaya pag matapos. Huwag kayong mahiya. Sabihin, ako ang sa kwento nito. Kasi later on, mapaganda ang story na ito kapag susundin mo na lang. So, diba sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala. Medyo mahaba ito. Pero 2 points lang po. 2 points lang po ang ibibigay ko sa inyo sa hapong ito. So, fasten your seatbelt. Wala pa tayo, nakalahati ng introduction. So, dito po, sa book ng Mark, hanggang dyan na lang po. Hello? Hanggang dyan na lang po ang istorya ni Peter natapos sa verse 70. Hanggang dyan lang po. Hinahanap ko po kung saan na nakarugtong ng buhay ni Pedro nang after na dinidinay niya si Jesus. Hinahanap ko siya sa 3 synoptic gospel kasi Matthew, Mark, Mark, Luke. Pare-pareho yung kwento niya ni. Wala pong dugtong. Saan na ba pumunta si Pedro?
So, at nakita ko po, sa paghanap ko, ang kadugtong sa Mark, nakikita ko po, ang kadugtong ng story ni Peter ay nasa John. Sa John. Doon po ipinatuloy ang istorya ni Pedro. Kung anong nangyari kay Peter after this particular time. So, titingnan po natin. Kwento lang ako, hindi pa tayo nagkalahati sa introduction. So, dito po itutuloy ko ang kwento sa John chapter 21. Okay lang ba sa inyo? Na-enjoy ba kayo sa kwento? So, the next day, the next thing that we have heard about Peter is after Jesus was died, was buried, and rose again from the dead. To make the story short, natitigil po tayo doon sa 3 times na dininay si Jesus, di ba? Dininay ni Pedro si Jesus. So lahat na ng story patungkol doon, na nag-sacrifice siya, namatay siya, nilibing siya, nabubuhay siya muli, now bumalik si Peter sa eksena. After na dininay niya, bumalik siya sa eksena sa John chapter 21, verse 3. Sabi doon, ang ginagamit ko pong version ay New American Standard Bible at 1995. So, sabi doon sa John chapter 21 verse 3, sabi doon, Simon Peter said to him, I am going fishing. So, nangingisda na siya. Pagtapos yung dininay, nangingisda na siya. They said to him, we will also come with you. Nagkikayat pa siya. So, they went out and got into the boat, and that night they caught nothing. Wala po silang. So, base sa kwento dito, si Simon Peter, si Peter ay bumalik sa pangingisda. So, tumigil siya sa pangingisda dati nang siya ay tinawag ng Panginoon. Tinawag siya na magiging disipulo niya, nag-start siya na maging minister, naging active siya sa ministry. But then, along the way, na-fail niya si Jesus 3 times. So, to make the story short, nawala siya sa sarili niya, nawala siya sa tamang direction niya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya sa araw na iyon, sabi niya, mangingisda na lang ako. Bakit? Kasi yon ang alam niyang gagawin. So, bumalik na lang siya sa dati niyang buhay, kapatid. May payo ko sa inyo. Huwag kayong tutigil sa pagmamahal mo sa Diyos at sa pagsunod sa Kanya. Kasi ang tendency, kapag tumigil ka, babalik ka sa lumang buhay mo. Are you listening? Ulitin ko, huwag tayo titigil sa pagsunod at pagmamahal natin sa Panginoon. Kasi ang tendency ay babalik tayo sa dating gawi natin. So, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang titigil. Tuloy-tuloy lang. So, Peter went back fishing. So what? Why do you think he went back fishing? Bakit bumalik siya? Nangingisda. Because he was disappointed. He was at the point where he was also at the point of conclusion. Sabi niya sa sarili niya, this is not for me. Parang nafe-feel niya ang Panginoon, nang tinawag siya, nafe-feel niya. Pero nag-conclude siya na sabi niya, this is not for me. So, bumalik po sa isip ko na at that time na yung 2024, hindi ko yun makalimutan na doon talaga tumambak yung problema, na disgrasya ako, na hindi ako nakalakad, wala akong work ng 3 months. Pero sabi ko sa sarili ko, Lord, tinawag mo ba talaga ako? So at that time, I was disappointed. Sabi ko, hindi ba talaga? Hindi talaga. Parang baka hindi mo ko tinawag, baka sinichitan mo lang ako Hindi mo ko tinawag. Pero di naalala ko nang nag-aral ako nito Pero nang nakita ko yung mga sa Facebook, yung mga tinuturuan, kasi dati nagtuturo ako doon sa Anti-Christian Training School, parang ACTS yung tawag doon, na training sa mga pastor. Nakikita ko yung mga estudyante ngayon, mga presbyter na sila, ang lalaki na ng mga churches nila. Yung one time na nag-birthday akong tagal ko ng estudyante na nag-message na, Ma'am, parang ano ba
ako, parang nagigilt. Ma'am, sabi niya, nakilala mo ako si ganito. Di ba estudyante ka namin? Bla, 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 mga ganun ba? So, parang dito ko na nakikita ko yung ni Pedro na sinabi niya, parang nag-conclude na siya sa sarili niya, na sabi niya, maybe this is not for me. Kaya siya ay bumalik. And this nagbumalik siya sa kanyang dating ginawa. So, this is not going to work for me. So, this is hard to be a Christian. Yung sinasabi mo, baka hirap na maging Christian, di ba? So, he was disappointed. At bakit disappointed siya? He was disappointed of who he has become. He knew that he loved God. He knew that he is eager to serve God, but he came to a realization, I am not anymore who I used to be with regards of loving God. Parang nag-come up siya ng realization. So, nakakatuwa ang kwento na ito. Kasi kwento ito ng bawat isa sa atin. Di ba? Kwento ito ng bawat isa sa atin na nag-fail tayo kay God minsan. Di ba? Nag-fail tayo. Lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo may mga bagay na pumapalpak din tayo. Especially pagdating sa relationship natin sa Panginoon. So si Peter, nag-fail siya. Pero ang ganda ng kwento na ito kasi hindi siya natapos na ang ganda ng kwento na ito kasi hindi natapos ng kwento na ito na si Peter ay failure. The end of the story, si Pedro ay hindi failure. So, nakikita natin kapag i-backdrop na ang background ni Peter, di ba mahal na mahal niya ang Diyos, kaya lang na-fail niya ang Diyos at na-disappoint siya sa Panginoon. Tingnan natin ngayon ang response ng Panginoon sa kanya. In behalf sa ginawa niya, ano ang response ng Panginoon sa kanya? So sabi dito, sa verse 4 to 7, sabi dito, but when the day was now breaking, Jesus stood on the beach. Yet the disciples did not know that it was Jesus. Si Jesus daw tumayo sa tabing dagat at hindi daw di na recognize na mga disciples na siya ay si Jesus. So Jesus said to them, "Children, do you do not have any fish, do you?" So they answered him, "No," sabi nila. So sabi sa verse 6, and then he said to them, "Cast the net on the right-hand side of the boat, and you will find a catch." So the great number of fish. So therefore, that disciples whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." Isang disciples nag-ano sa kanya. Sabi niya, "It is the Lord." So when Peter heard that it was the Lord and threw himself into the sea. So dito po, si Jesus, sabi ni John sa kanya, di ba, doon na sila sa beach, si Jesus, ay picture out natin ang kwento kasi sanay ako sa mga bata magkwento I-picture out natin yung scenario. So, sila Pedro, sila Juan, kasama niya doon, nangingisa, sa tubig sila. At si Jesus ay nasa tabing dagat, di ba, doon. Hindi nila na-recognize. Pero mayroon isang nag-recognize, sabi niya, it is Jesus. So, sabi ni John, si John naka-recognize. Sabi ni John kay Peter, sabi, "Psst! Si Lord John." Sabi niya ganon. Na-recognize niya. Sabi niya kay Pedro. So, kung tutuusin, pag sinabihan ka, minsan kasi mangyayari sa atin yan na tao lang tayo pag sinasabihan ka, di ba? Halimbawa, may utang ka sa akin. O lagay ko lang, halimbawa may atraso ka sa akin. O sige, tinichismis mo ako. Nang dumating ako sa pinto, sinabi, "Shh, si pastora nandyan." Sabi mong ganon. So, ano ang reaction? Ano ang kadalasan na reaction ng isang tao? Di ba, alam niya na dito ako upo. Siya doon upo sa likod. Di ba? Aamin kayo, hindi kayo upo tatabi sa kanya. Di ba? So, ganyan ang reaction ng tao. Nang upo ka sa likod, kunwari hindi mo siya nakita, pero nagpasulyap-sulyap ka. Di ba? Ganon, di ba? Ganon yung kunwari na hindi mo, yung nagsusulyap-sulya, mo yan. So, dito, pero tingnan natin, ano ang reaction
reaction ni Pedro. Iba yung reaction ni Pedro eh. Nang sinabihan siya ni John, sabi, psst, si Jesus nandyan. Sinabihan, anong ang reaction niya? Sabi niya, it is the Lord, sabi niya kay Peter. So when Simon Peter heard that it was the Lord, he put his outer garment, for he was stripped for work, and throw himself into the sea. Anong ginawa niya? To make the story short, bakit siya ay tinanggal niya yung damit niya at lumangoy siya patungo doon kay Jesus. Ang tao ay lumalayo sa atraso niya. Pero si Pedro ay lumapit siya kay Jesus. So dito, nakita natin, so na-excite siya. Kasi nandyan si Jesus at pumunta siya kay Jesus. So nakita po natin dito na ang journey ng isang tao na nag-grow sa love na Panginoon, dito po natin nakita kung paano ang life ni Pedro na mayroon siyang Panginoon, di ba? So kapag i-backtrack po natin yung story, di ba si Peter ay doon siya na-discover ni Jesus sa tabing dagat, di ba? Wala pa siyang Panginoon noon. Di ba nang tinawag siya ng Panginoon na fishers of men, ano sabi niya? No, Lord, wag. Panginoon, layuan mo ako. Parang sabi, di ba? I'm not worthy, di ba? Makikita natin, umayaw siya. Pero dito, kasi dito makikita natin na ayaw niya. Dito kasi same scenario, same lang. Nang after na nagkasala siya, dininay niya, nagkita ulit sila, the same setting. So, nangingisda si Pedro at wala din siyang huli noon. So, nang nalaman niya na si Jesus ay nandoon, anong reaction niya? Di ba? Lumapit siya. Initial reaction niya. Hindi siya nagtatago kasi ang tao magtatago. Pagkita na kay Jesus, pag sinabi na dyan, uy, si Jesus nandyan. Hindi sabihin, uy, nasaan yung timba? Takluban niya ako ng timba. Nasaan yung nit? Tabunan niya ako ng nit para hindi ako makita. Di ba? Hindi ganyan yung reaction ni Pedro. Ang reaction niya ay tumalon siya at lumapit sa Panginoon. So, ang ganyan po, kasi noon una, wala pa siyang relasyon kay God. Kaya, hindi siya lumapit. Pero kapag mayroon ka pang after a while being with Jesus, and then nakita po natin dito na Jesus was there. He knew that Jesus was there not to scold. Lumapit siya dahil nag-grow na siya sa love ng Panginoon. Mayroon na siya love noon. So, lumapit siya kasi alam niya na hindi siya pagalitan ng Panginoon. Alam na Jesus was there to give him hope. Bigyan siya ng pag-asa. So, what Peter did, he jumped to the water. And nakita nag-jump siya and swam immediately papunta kay Jesus. So, that is what happened to us when we grow in our relationship with the Lord. So, the swallow your relationship with the Lord, your tendency is to withdraw. Kapag ang relasyon mo sa Panginoon ay mababaw, ang tendency mo ay mag-withdraw ka. Or your tendency is always to run away. So when the Lord is speaking to you, when the Lord is reaching out to you, your tendency is always to think, I'm not worthy of that. But the more you grow, the more you understand the love of God, you may have failed so many times. What Peter did, hindi siya nagtago, nalalaman niya na si Jesus is there. So sabi niya, wait lang kayo, pupunta ako, tatakbo ako kay Jesus. So kasi alam niya na si Jesus, sa kay Jesus may pag-asa. And I want you to understand a little bit in this story. Pagkatapos, di ba, ng senaryo na yon na nasa dagat nangingisda sila, kapag titingnan natin noon, kung ang story noon, kapag titingnan natin, tapos na natapos ng mission ni Jesus noon di ba? Namatay siya sa cross, di ba? Yung sitting na nasa dagat sila, tapos na yung mission niya, pinako na siya, namatay na siya, nabuhay siya muli after 3 days. So, kung titingnan natin, pwede na siya bumalik sa heaven.
Di ba? Tapos, ang mission lang naman ni Jesus dito sa world is to, tayo sa sin, di ba? Punishment siya, ng buhay niya sa cross to save us, para na, yung kasalanan natin. So, at that time, sa senaryo na nandoon sila sa tabing dagat, tapos na. Pwede niya na iwanan si Peter. Kasi tapos na yung mission na eh. So, pwede na siyang umuwi. Bakit? Tapos na yung mission niya. Yun naman ang pinupunta niya dito sa mundo. Pero alam po natin, ang Panginoon ay hindi niya tayo iwanan sa ere. Kahit ano tayo makasalanan. God will not leave us. Hindi niya tayo pabayaan, hindi niya tayo iwanan sa ere. Kung ano sinimulan niya sa buhay mo, tatapusin niya yan until we'll go to completion. Ganyan ang Panginoon natin. So, para tubos, di ba nakikita natin? So, pero tingnan natin ang dakilang ng pagmamahal ng Panginoon. Hindi niya iniwanan si Pedro. Ayaw niya iwan si Pedro sa kanyang kalagayan. Ano ba ang kalagayan ni Pedro na hindi niya talaga iiwan? Alam natin, nagkasala siya, disappointed, frustrated. Maybe some of you here today, you are in that situation. Nasa sitwasyon kayo ng ganyan ni Pedro. Or you have disappointment in life. Or maybe could be about your past or about your present or even right in this particular moment. Mayroon po you have disappointment in life, but I want to encourage you this morning. You know what? Jesus will not leave you in whatever situation you have right now. Jesus will always go out in His way to reach out to you, to meet you, and change your disappointment into gladness. Change your sin into strength. Your capacity to love God more. So, ang Panginoon natin, hindi pumayag na iiwan niya si Pedro sa ganong sitwasyon. Yan ang dakilang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kahit tumakbo ka na, kahit lumalayo ka na, kahit umiiwas ka na, kahit na nagkamali ka pa rin, ang Panginoon patuloy na hinahanap ka at kahit nasaan ka man, nakakatagpo ka niya. Mga kapatid, this is love in its best. Ang ibang pag-ibig, kung nagkukulang ka, pabayaan ka na. Kung nagkasala ka, ikukontinue ka na. Ang iba nga, pinapadala sa Hajj pag magkasala. Ang pag-ibig ng Panginoon, kung ang pag-ibig ng Panginoon, mas nagkukulang ka, mas nagre-reach out siya sa'yo. Mas nagkakamali ka, mas inaabot niya ang kamay mo. Sabihin niya, anak, kumapit ka lang. Nandito lang ako, sabi ng Panginoon. So, this is how much God loves one of us. Ganyan ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. So, let us continue with this story. Paganda yung istorya na ito eh. Kalabitin mo ang katabi mo, sabihin mo, huwag kang matulog. So, dito po, sandali lang, na-carried away ako eh. Hallelujah. So, dito po, sa verse, John chapter 21, verse 9 to 11, dito po nakita natin. So, when they got out on the land, they saw a charcoal fire already had a feast placed on it and bread. So, notice po, tatandaan natin ang sabi dito. Umahon daw sila sa tubig, nakita nila na may charcoal fire, already laid a fish and a bread. So, bago silang umahon, di ba, wala silang nahuli. Tatandaan nyo wala silang nahuli noon. Di ba? So, umahon sila. Nakita sila doon na nag-iihaw. May iihaw doon. So,
Jesus said to them, "Bring some of the fish which you have now caught." Simon Peter went up and drove the net to the land full of large fish, 153. So, sinabi niya bring, pero mayroon na, naka-ready. Di ba na ano niya story? Mayroon ng isda doon na inihaw. At sinabihan niya na dalhin nyo dito yung isda nyo na nahuli nyo, it is 153. And although there will be so many, the nets was not so torn. Hindi daw, kahit madami daw nahuli nila, 153. Ako habang nag-aaral ako, sabi, bakit mayroon talagang equal amount talaga na 153? So, na-realize ko na sinasabi talagang totoo, that is the exact amount. So, hindi natin mabaliktad yung Bible. It is very true. So, sabi dito ni Jesus, dito nakikita natin, sabi ni Jesus daw na tapos hiningi yung isda bago sila dumating na may inihaw niya. So hiningi niya yung isda pero mayroon na siyang naka-ready. So dito, sa verse 12 and 13. So malapit na ako magtapos. Ay hindi pa pala. Kwento pa lang to ha. Okay lang kasi sabihin ko sa inyo 2 points lang. Na-enjoy ba kayo? So, sabi dito sa verse 12 to 13, sabi dito, Jesus said to them, "Come and have breakfast." Niyaya niya, dali kayo, breakfast. None of the disciples ventured to question him, "Who are you?" knowing that it was the Lord. Jesus came and took the bread and gave it to them, and the fish likewise. So, dito po, magiging ano tayo ngayon, di ba? Mauso mga vlogger, mayroon mga reactor mag-react tayo ngayon. So, dito sa verse na ito makikita, so here is Jesus, the man who knows love in its best. So, here is Peter, who thought he love in its, here is, si Jesus, alam niya yung kanyang love, he love in its best. Pero ito si Pedro, madali na lang, kunti na lang sana. Ito si Pedro, sabi dito, he thought he know love in its best. Akala niya ang love niya rin ay pinaka-best na rin. So, he tried his best, but his best just was not good enough. He denied Jesus. So, pero dito nakikita natin, pinaghandaan, kahit dininay niya si Jesus, pinaghandaan pa sila ng pagkain, di ba? Ikaw kaya, kung mayroon kang nagtraidor sa'yo, paghandaan mo kaya ng pagkain? Paghandaan mo pa ng pagkain? Ako siguro, paghandaan ko pagkain, siguraduhin ko, lagyan ko ng lason. Ganyan kasi ang tao kasi wala tayong Panginoon. Wala tayong love in its best. So, dito nakikita natin na pinaghandaan pa niya ng pagkain. So, siguro dito, ito tayo siguro, kapag ganyan, trado tayo, gaganti tayo siguro. So, bakit hindi tayo marunong kasi hindi tayo marunong mag-love in its best. So, kaya dito, sa story na ito, pinakita ni Jesus ang love in its best. Niloko na siya, tinalikuran na siya, iniwan na siya, inaapi na siya. Ano ang ginawa ni Jesus sa kanya? Halika kayo, sabi niya, halika, nagluto ako, kain tayo. That is Jesus. I want you to understand that that is the God that we serve. Kita natin si Jesus, pinaghanda niya, kamay niya, siya mismo naghanda, hindi naman lang nag-utos, "Hoy, iyawan mo yan doon, kasi mga traidor yan, ilutuan mo ng isda, yung tinapay, bilhan mo doon ng isda." Pero hindi, siya mismo. Kamay niyang ginamit, siya mismo ang nag-prepare ng pagkain para sa kanila. So, patuloy. So, dito nakita natin na that is the God that we serve. That is the God that we worship. Yan ang Panginoon natin. Nagkamali ka man, sinaktan mo na siya, iniwanan mo na siya, tinalikuran mo na siya, pero patuloy pa rin ang nagre-reach out. Patuloy pa rin siya nagre-reach out sa iyo. So we cannot comprehend the love of God. So nakita natin sa story na may dito. So, this is love in its best. So, number 1 point. Ito na, dali na. Hapit na. Number 1 point. Love is for all season. Love is for all season. So, it is not just during good times na mag-love tayo, di ba? True love is even during disappointment. Times
times of pain and times of disappointment, sabi nga, disappointment are like the megaphone of God. Hindi lang tayo na mali natin, Panginoon, sa masaya lang. We will love in times of pain, in times of disappointment. Diba? Ulitin ko, sabi nga nila, disappointments are like the megaphone of God. God uses disappointments, God uses pain so that you can speak, so that He can speak to us. Don't ever think that in times of disappointments and in pain, God is not there. No. God is there. God is reaching out to you. God wants to change you and switch your situation and turn your disappointment into success. So, kapatid, this is love in its best. I want you to understand today that God loves you in all the seasons of your life. Love is for all seasons. Your capacity to love is based on your capacity to handle disappointment. Ang kapasidad mo daw sa pag-love ay base sa kapasidad mo kung paano mo i-handle ang disappointment mo. Sa pag-disappointed ka, iiwan mo na ba si Lord? Kung disappointed ka, iiwan mo na ba si Lord? Ganon ba yarn? Ang labo mo, tol. So, But if you are disappointed and you are able to stay, that is love right now. So, sabi nga sa text natin, there is no greater love than this, that a man will lay down his life for a friend. So, love is not an inward focus. Love is always outward focus. If you don't like me, kapag ayaw mo sa akin, the way I preach, it's okay. But still, I pray for you. I believe you will become a better person. You are still a work in progress. So, sabi sa verse 17, patuloy natin yung kwento. John chapter 20 verse 17, sabi, so when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, dito na, sabi ng Panginoon kay Simon, Simon, son of John, do you love me more than this? He said to them, yes, Lord, you know that I love you. He said to them, tend my lambs. He said to him again, the second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, shepherd my sheep. He said to him in the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, tend my sheep. So, ayan na. Sa haba nilang pagkukwentuhan, ngayon lang nila pinag-usapan at lumabas na ang word na love. Bakit 3 times? Ang tanong, bakit 3 times ni Pedro? Bakit 3 times ni Jesus tinanong si Pedro na do you love me? Sabi po ng mga Bible scholars, the reason why 3 times siya tinanong about love, kasi daw po 3 times ni-renew yung love relationship between Jesus and Peter. Kaya 3 beses kasi nire-renew yung 3 times na Because those 3 times were the 3 healings for the 3 betrayals na ginawa ni Pedro. That is how amazing the love of God for us. So kahit anong kadami po siyang ipil, ganun din kadami ang na gagawin niya para na mahihil ka. So, on the 3rd time na tinanong ni Jesus, di ba, 3 beses niya tinanong si Pedro. So, si Pedro ay naapektuhan. Siguro parang, ano ba to si Jesus? Parang nagtanong na siya isang beses. Di ba, minsan tayo, ganun tayo, no? Ayaw natin ulit-ulitin, di ba? Pero nang 3 times na tinanong ni Jesus si Peter, sabi niya, naapektuhan na siya dito, mayroon na kurot sa puso niya ni Pedro nang sinagot niya. So, i-explain ko po sa inyo kung bakit. Kasi,
Ang love po na sinasabi sa Biblia, ang love po ay mayroon yan iba't ibang level na sabi sa Biblia. Ang love na sinasabi, hindi sa love sa mundo. Ang love na sinasabi sa Biblia ay mayroong tatlong klase, iba't ibang level po yan. Yung isang love is called agape love. Yun, kung sa verb, it is agapaw. So, ang agape love, it is unconditional love. Ito ang love that God give to us. So, and the love that we are supposed to give Him back. Yan po ang agape love na binigay niya sa atin. Supposed to be. Yun din po ang love na ibigay natin sa Kanya, unconditional love. So, ito ang love. Ito po, unconditional. Ibig sabihin, love for all seasons. So, ang another kind of love, na level of love is phileo. Pag sinabing phileo or phileos, ito po ang brotherly love. Ito sabihin, ibig sabihin casual love lang po ito. Ibig sabihin ito, I love you for, ang ibig sabihin ng phileo, casual love, ibig sabihin, I love you for as long I'm getting something from you. Yan po ang phileo love, brotherly love, di ba? Minsan magla-love tayo, kung mayroon ko kukunin, love tayo. Pag hindi. But the moment I don't get anything anymore, then sorry, I need to find another love. Diyan ang galing. So ganito ang conversation nila. Sa tanong ni Jesus sa verse 15, ganito sa pangatlong niyang tanong. Ito ang conversation nila. Sa verse 15, sinabi sa verse 15, Peter, do you agapaw me? Yun ang sabi ng Panginoon sa kanila. Sagot ni Pedro sa kanya, kapayan, I phileo you. Nakuha niyo? So, kaya pala, nang nakita niya na dinakip na si Jesus, nung nakita ni Pedro na dinakip na si Jesus, hindi na siya hindi na nagpapatanggol, hindi na siya nagpapakain, wala siyang pwedeng makuha. Natalikuran niya na si Jesus kasi phileo love lang pala ang love niya sa Panginoon. So, the second time, tinatanong ulit siya ni Jesus sa verse 16, Peter, do you agapaw me? Sagot ni Peter, Lord, you know it. I phileo you. Sabi niya, I phileo you. So, for the third time, Jesus asked Peter in verse 17, Peter, do you agapaw me? Kaya may kurot sa puso ni Pedro. For the first time and forever, na-realize niya at na-accept niya na he failed Jesus in terms of loving Him. Kasi ang balik niya, hindi agape, kundi phileo. So, he was just giving phileo kind of love. And all this time, Jesus has been giving him agape love. So, and this is the turning point of the life of Peter. Yan pong turning point. So, I pray today will be the turning point in our life. It is not an accident why you are here. I pray that today is the day that you have a turning point in your life, that you will receive the love of God in full measure, and you will be able to respond to the love of God and loving Him back in full measure that He deserve. And after love was, nung tapos na po, nasettle na sila sa love. Kasi na-realize na ni Pedro na ang love niya pala sa Panginoon ay phileo lang, brotherly love. So, after nasettle na po yung love, nagkwentuhan sila, nasettle niya ng love. So, sinabi na naman ni Jesus kay Peter, Peter, tend my lambs, shepherd my sheep, tend my sheep. So, point number 2, love is on a mission. Love is on a mission. So, kung akala mo na ang pag-ibig ng isang lalaki at isang babae, ang pag-ibig ay pag-ibig lang ng isang lalaki at isang babae na nagkainlaban sa bawat isa. So, yan po ang pinakababaw na level of love. Ang tawag po niyan is eros kind of love. Yan ang pinakamababaw. It is a romantic kind of love. So,
Kung yon ang ina-aspire mo sa buhay mo, na napakababaw na in-inspire mo, so, ang deepest and true love of God is agape love. Yan ang pinakataas. So, nang nasettle na ang heart ni Peter, sinabi ni Jesus kay Peter, if you really love me, mayroon kang gagawin. May action ka. Sabi ni Jesus kay Peter, I want you to understand that love is not just an emotion. Kasi ang emotion, yan po ang makapafeel sa'yo. Di ba naalaala nyo si Rocky at saka si Sandy? Si Sandy ay emotion, di ba? Parang roller coaster yung buhay niya. So, love is not just an emotion. Remember that love is not a noun. Hello? Agree ba kayo? Love is not a noun. Daanan nyo yan sa English, di ba? Noun, verb. Love is a verb. So, ano ibig sabihin ng verb? Action word. So, it is not something that we talk. It is something that we do. Because love is on a mission. So, the real question for us today, ang pinaka-question ko sa inyo sa umagang ito, how much do you love God? Kung may thermometer, ang love nyo, di ba, may lagnat kayo, may thermometer, sinasaksak dito. Ngayon niya, pinupusil ka na lang dito. Kung may thermometer ang love mo sa Panginoon sa umagang ito, ano ang rate mo? May mga nurse tayo rito. Ano ang rate mo sa love? It is 0%? Or it is 50%? Or it is 75%? Or 100% daw, sabi ni nanay. Very good. So, today, if God is going to ask you, kapag tatanungin ka ng Panginoon sa oras na ito, do you love me more than this? How much do you love me? Anong sagot mo? Kayo lang po makakasagot niyan. I pray that we will answer the Lord and tell Him, Lord, I love you with all my heart, with all my mind, with all my heart, and with all my soul. Maybe you feel like cannot do that, but by the grace of God and the love of God is going to touch you right now. And His love overflowing in your heart will be the key and the motivation for you to be able to love Him back as well. Kapatid, love for God is a foundation for everything we are going to do for Him. Greater love is no man than this, that a man lay down his life for his friend. Mga kapatid, this is love in its best. Hallelujah.